Ces Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, POA kinundena ang pagpopromote ng produkto ng mga orthopedic doctors. Pagpatay sa negosyanteng Chinoy, pinaniniwala ang sangkot ng Pogo ayon sa mga otoridad. Senator Tulfo kwinestyon ang kakulangan ng seguridad, inspeksyon sa mga pantalan. COMELEC kinundena ang insidente ng pamamaril kay Mayor Albert Kerwin Espinosa. Isang sospek patay matapos ang bypass operation sa Parañaque, 4 na PIDEA agents sugatan. At OFW wing sa NAIA binuksan ng BI para sa mas mabilis na proseso. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Kinundina ng Philippine Orthopedic Association ang mga social media post ng orthopedic doctors na nagpo-promote at nagbebenta ng produktong medikal. Sa kanilang pahayagang naturang gawain ay iligal dahil ito'y maling representasyon ng mga lehitimong institusyong pangkalusugan. Dagdag ng POA, etikal na paggamit ng bagong teknolohiya para sa kalusugan at paggamot ng sakit ang kanilang itinataguyod at hindi upang manlinlang o magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa umano'y epektibong lunas. Inabisuhan naman ito ang publiko na maging mapagmatsyag at i-report ang mga mapanlinlang na gawain lalo na kung mula pa ito sa profesional na doktor. Nagkaaberya naman ang isang flight flag carrier na Philippine Airlines na patungo sa Los Angeles matapos ang malfunction ng aircon unit ng eroplano sa kasagsagan ng paglipad. Dahil dito nagbuga ng usok ang cabin ng PAL Flight PR-102 na nagresulta sa sapilitang emergency landing ng eroplano sa Haneda Airport, Tokyo, Japan, pasado alas 3:30 ng madaling araw. Ligtas naman ang lahat ng sakay nito na tinatayang nasa 359 na pasahero, gayon din ang 18 flight deck at cabin crew. Sensitibong balita po, tinitignang anggulo ng Philippine National Police ang pagkakasangkot ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa pagkidnap at pagpatay sa isang Chinoy na negosyante. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroong pasa at injuries nang mamataan ang bangkay ni Kong Yuan Guo at ng kanyang driver sa Rodriguez, Rizal. Dagdag pa niya, sinisilip din ng ahensya ang insidente ng malalaking kidnapping syndicates na maaaring sangkot sa krimen. Samantala, naka-heightened alert na ang lahat ng 44 na paliparan sa bansa bilang paghahanda sa papalapit na Semana Santa. Ito ang inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kung saan inaasahan ng 20% pagtaas ng bilang ng mga pasaherong bibiyahe sa Ninoy Aquino International Airport sa mahal na araw. Magpapatayo ang CAAP ng medical tents sa NAIA terminals, pagtatalaga ng K9 dogs, help desk at personnel para sa ligtas at maayos na paglalakbay. Sa ating ulat panahon, bahagyang magdudulot ng pag-ulan ang Intertropical Convergence Zone sa kapuluan ng Mindanao. Partikular na maapektuhan nito ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Sorsogon at natitirang bahagi ng Mindanao. Samantala, easterlies naman ang iiral sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Basehan ang naging aksyon sa pagsuko kay FPRRD sa ICC, patuloy na pinagdidiskusyonan sa Senado. CSC, nilinaw ang patakaran nito sa paggamit ng social media ng mga government employee sa panahon ng kampanya.
Senator Tulfo, kinuwestiyon ang kakulangan ng seguridad, inspeksyon sa mga pantalan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Mahabang debatehan ang naganap nitong Huwebes sa pagdinig ng Foreign Relations Committee hinggil sa naging basehan ng pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang ulat. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos hinggil sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay patuloy rin ang debatihan hinggil sa mga detalye at basehan ng naging aksyon ng pamahalaan hinggil sa pagsuko kay FPRRD. Hindi pa rin magkasundo ang bawat panig hinggil sa mga detalye sa kung ano ang pinagbasehan ng pagsuko ng pamahalaan sa International Court. Ayon kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kanilang parehong pinagbasihan ng Section 17 ng Republic Act 9851 at obligasyon sa Interpol hinggil sa aksyon sa pag-aresto kay FPRRD. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, tila nagkainitan sa pagitan ng mga resource person at committee panel ng pagdinig, bunsod ng pagkakaiba-iba ng mga opinyon at interpretasyon patungkol sa naturang paksa. Sinabi mo na nga na hindi niyo recognize yung jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, from DOJ, ilang bisis mo sinasabi noon, Madam Chair, na hindi na recognize. Ako pa, i-recognize ko na ako mismo ang kinakasuhan. Kayo na nga, gobyerno na kayo. Kayo na nagsasabi na hindi nyo na-recognize. Bakit ako pa mag-recognize? Meron po kasing residual powers ang ICC. Yung po Sabi yung ninyo, isang taon lang yung residual power. Oo, So, pero bakit 2019 to 2020, yung buong parang bilang yung yun? buong panahon na dumaan mula 2011 hanggang 2018, ito po ay panahon na meron pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa, sa ating mga citizen. Pagdidiin pa ni Remulla na habang saklaw pa ng ICC ang Pilipinas, kanila nang binigyan ng due process ang mga individual kung saan ito ay laban sa nasasakdal at hindi laban sa Estado. Sa pagpapatuloy ng diskusyon, hindi naman naging kumbinsido ang panel sa mga naging tugon ni Special Envoy for Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao, kaya't naghain ng mosyon ang komite na siya ay i-cite in contempt. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Senate President Francis Chis Escudero kung saan kanyang tinanggihang pirmahan ang naturang contempt order. Dahil dito pinalaya rin sila Canilao alas 9 ng gabi dahil batay sa panuntunan ng Senado, ang isang committee chairperson ay hindi maaaring mag-utos ng pag-aresto o pagkulong sa sinumang resource person na binanggit sa contempt, liban na lamang kung ito ay naprubahan ng Senate President. Pagigiit ng senador na tila ang rules na ito ay isinantabi at nakalimutan ni Senator Marcos at kanyang pinayuhan na iwasan na gamitin ang Senado bilang plataporma para sa kanyang mga layunin sa politika. Samantala, ang naturang pagdinig ay hindi nagkaroon ng malinaw na pagtatapos, bagkus ay hihintayin ng hatol ng Korte Suprema hinggil sa desisyon nito sa paksa, bunsod na rin ng magkakaibang interpretasyon ng bawat panig. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nag-isa naman sa pagdinig ng Public Services Committee ng Senado ang mga opisyal ng Philippine Ports Authority o PPA dahil sa mga irregularidad sa seguridad at inspeksyon sa mga kontrabando o baril na maaaring lula ng roll-on roll-off o RORO ports sa buong bansa. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, sa ilang beses siyang nakapunta sa pantala ng Cebu, hindi niya nakita ang mga naturang X-ray scanner na tinutukoy ng ahensya, gayon din ang kakulangan ng plano sa seguridad at mga K9 dog.
Pagtitiyak naman ng ahensya na kanila itong tutugunan at makikipag-ugnayan sa mga kaukulang opisina hinggil sa installment ng mga X-ray machine. Ilan pa sa mga irregularidad ay ang overloading ng mga barko na nagresulta ng mga pinsala sa ilang mga pasahero, kaya naman hinimok ng senador ang PPA na siguruhing hindi na mauulit pa ang ganitong insidente. Dininig din sa Senado ang mga issue sa tanimbala, random checking at bukas maleta sa mga paliparan sa bansa batay sa naging ocular inspection ng team ni Senator Raffy Tulfo sa Mactan, Cebu International Airport, gayon din ang mga natanggap na reklamo ng tanggapan. Sa pagdinig ay nilinaw ng Philippine National Police na walang insidente ng laglag bala, bagkusay-kusay itong dinadala ng mga pasahero para sa kadahilan ng pampaswerte o anting-anting habang ang ilan ay kapabayaan sa kanilang parte. Dahil dito mukahin ng senador na maglagay ng mga karatula upang mapaalalahanan ng mga pasahero hinggil dito. Bukod dito ay binigyang linaw din ang issue sa kamakailang insidente ng naabalang pasahero sa NAIA dahil sa random checking, kung saan paliwanag ng otoridad na kinailangan siyang inspeksyonin dahil sa pagtunog ng alarm at kinumpirma lamang kung ano ang nakapagpatrigger sa pagtunog nito. Kinondena ng Commission on Elections o COMELEC ang insidente ng pamamaril kay Albuera Leyte Mayoral candidate Kerwin Espinosa. Hapon nitong Huwebes nang mabaril si Espinosa habang nangangampanya sa barangay Tabgas. Agad naman siyang dinala sa ospital at naging stable naman ang kanyang kondisyon. Sa kasalukuyan ay hindi pa tukoy ng kapulisan ang motibo sa pamamaril. Nilinaw naman ng Civil Service Commission o CSC ang patakaran nito sa paggamit ng social media ng mga government employee ngayong panahon ng kampanya. Ito'y matapos punahin sa pagiging masyadong mahigpit ang memorandum na inilabas noong ika-31 ng Marso na nagpapaalala sa mga manggagawa ng gobyerno na huwag makisali sa gawaing politikal ngayong panahon ng kampanya kabilang na sa social media. Paglilinaw ng CSC, maaaring mag-like, comment at repost ng content ang mga empleyado na may kaugnayan sa kampanya basta't ito'y hindi nang hihikayat ng suporta laban sa sinumang kandidato o partido. Ito ay alinsunod sa 1987 Constitution na nagpapaalalang dapat manatiling neutral sa politika ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Susunod sa News Force. Direkta ang Cebu-Brisbane flight, opisyal nang ilulunsad ngayong Nobyembre. Isang suspect patay matapos ang buy-bust operation sa Parañaque. 4 na PIDEA agents sugatan. OFW wing sa NAIA, binuksan ng BI para sa mas mabilis na proseso. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nauwi sa engkwentro ang isinagawang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Parañaque. Tinatayang 28 milyon pesos na halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad. Para sa detalye narito si Franz Riudique. Isang sospek ang napatay habang 4 na agents ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang nasugatan matapos ang buy-bust operation sa Parañaque nitong kamakailan lang. Kinilala ang napatay na sospek na si alias Sadly na aarestuhin lang sana ng mga otoridad kasama ang kanyang 3 kasabwat. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang mga sugatang PIDEA agents sa ospital. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 4 na kilo ng shabu na nakalagay sa 4 na plastic bag. Namataan din ng sasakyan, cellphone, buy-bust money, ID, drug paraphernalias, bala, baril at ilang mga dokumento.
Maharap ang mga sospek sa mga kasong iligal na pagmamay-ari at pagbebenta ng droga sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang MVP Group upang pagtibayin ang kanilang kooperasyon para sa mas epektibong paghahatid ng serbisyong panlipunan. Kabilang sa mga lumagda mula sa MVP Group ang makinatawan ng PLDT Smart Foundation, Juan Meralco Foundation, Alagang Kapatid Foundation at iba pang foundation na sumusuporta sa mga proyektong pangkawang gawa. Sinaksihan ng mga matataas na opisyal ng DSWD ang pirmahan na layong mapalawak ang saklaw ng ayuda lalo na sa panahon ng kalamidad at krisis. Good news naman po sa mga traveler dahil inanunsyo ng airline na Jetstar na mag-uumpisa na sa ika-27 ng Nobyembre ngayong taon ang direktang flight mula Brisbane, Australia patungong Cebu City. Ang bagong ilulunsad na ruta ang pinakaunang direktang koneksyon ng Australia at Cebu. 3 beses na lingguhang flight ang alok ng Jetstar na Brisbane-Cebu tuwing araw ng Linggo, Miyerkules at Biyernes. Kasabay nito ay ang pagsisimula rin ng flight mula Perth, Australia patungong Manila. Tinatayang 28.7 million pesos na halaga ng refined sugar mula Vietnam ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Subic dahil sa maling deklarasyon. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Pinangunahan ni Bureau of Customs o BOC Commissioner Bienvenido Rubio ang inspeksyon sa Port of Subic kung saan nasabat ang 14 na container vans na naglalaman ng maling idineklarang asukal mula Vietnam na nagkakahalaga ng humigit kumulang 28.7 million pesos. Ang naturang kargamento ay dineklara bilang sweet mix powder, ngunit kalaunay natuklasang refined sugar matapos ang sinagawang laboratory analysis kasama ang Sugar Regulatory Administration o SRA. Matapos ito, lumabas sa pagsusuri na higit sa 65% ang sucrose content ng mga sample na nag-uuri rito bilang refined sugar, isang malinaw na paglabag sa mga umiiral na kautusan ng SRA at BOC. Kaugnay nito, agad na naglabas ng warrant of seizure and detention si District Collector Marlon Fritz Broto noong ika-28 ng Marso habang isinasagawa ang proseso ng forfeiture sa mga kargamento. Binanggit naman ni Rubio na ang nasabing hakbang ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang food security at sugpuin ang agricultural smuggling. Dagdag pa niya, ang operasyon ay nagpapakita ng determinasyon ng BOC na labanan ang iligal na pagpasok ng mga produkto sa bansa. Ayon naman sa BOC na ang pakikipagtulungan ng SRA ay mahalaga sa pagpapanatili ng integridad ng legal na kalakalan. Anila'y patuloy ang mas pinaigting na pagpapatupad ng batas ng BOC alinsunod sa 5-point priority program ni Commissioner Rubio at kampanya ng pamahalaan laban sa smuggling. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Formal lang binuksan ng Bureau of Immigration o BI ang isang nakalaang OFW wing sa NAIA Terminal 3 upang mapabilis ang proseso ng immigration para sa mga Pilipinong manggagawang paalis ng bansa. Ang bagong pasilidad ay may 6 na karagdagang immigration counters na pinangangasiwaan ng 12 opisyal at layuning bawasan ang pila lalo na sa panahon ng dagsa ng mga biyahero. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang hakbang na ito ay pagkilala sa sakripisyo ng mga OFW at bahagi ng mas malawak na layunin ng pamahalaan na gawing mas episyente ang serbisyo sa mga paliparan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, POA kinundi na ang pagpopromote ng produkto ng mga orthopedic doctors. Pagpatay sa negosyanteng Chinoy, pinaniniwala ang sangkot ng Pogo ayon sa mga otoridad. Senator Tulfo kwinestyon ang kakulangan ng seguridad, inspeksyon sa mga pantalan. COMELEC
Kinundena ang insidente ng pamamaril kay Mayor Albert Kerwin Espinosa. Isang sospek patay matapos ang buy-bust operation sa Parañaque. 4 na PIDEA agents sugatan. At OFW wing sa NAIA binuksan ng BI para sa mas mabilis na proseso. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.